So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na nung nakaraang linggo nga po no, na itong si Pulong, nagpapaalam nga po na aalis daw po ng 2 buwan. Wala siya sa Pilipinas. At siya daw po ay pupunta sa 17 bansa. Oo. So ngayon, ang sabi ngayon ni Claire Castro dito, kailangan mo mag-report sa sa nasasakupan mo sa Davao. Sabing ganon. Di ba? So alam yung drama ngayon. Birthday ngayon. Happy birthday po kay Ma'am Brenda Barton. Happy birthday. December pala siya, no? Happy birthday po kay Ma'am Brenda Barton. So ngayon mga kababayan, no? So ano nangyari? Doon po sa 17 po na travel po ni Pulong. Alatang may tinatago itong gagon to no? Tingnan nyo to Sabi dito. Pulong Duterte cuts travel request to 2 destinations. From 17, 2 na lang. Di ba? Sabi pa naman ni Pulong mga babayan. No, actually, hindi niya sinabi, tinype niya lang yun Sabi ni Pulong na, ano naman yan trabaho naman yan Di ba? Hindi pala. Ako lang trabaho. Ako trabaho yan di ba? Sabi niya dito. Basahin natin Davao City lawyer Pulong Duterte as revised, ni-revise niya na, no? His request for the travel authority reducting the destinations to just 2 instead of 17 as he previously declared. So, tandaan nyo, di ba? Ang dami nun dati, di ba? May Netherlands, may Korea, may Italy, may France, di ba? Ngayon, 2 na lang. So, bakit ganon? This was confirmed by the executive director of the Office of the Secretary General of the House of Representatives. Sabi pa dito, game. Then, he then submit a revised request dated December 15 seeking clearance for travel from January 3 to January 30. Dati 2 buwan to dati, di ba? Ngayon, 27 days na lang. So, Netherlands tsaka Australia. To Netherlands and Australia. The stated purpose includes visiting former President Rodrigo Duterte, currently detained dahil sa pagpatay ng kababayan nating Pilipino in The Hague, and visiting the representative's daughter studying in Australia. Ayun. May anak pala si Pulong na nag-aaral sa Australia, bibistahin niya rin pala. Alam niyo mga kababayan, ako nagtataka rin po talaga, no? Ano yung pera ng mga Duterte Unlimited? Hindi ba naubos yan? So, magkano ba yung binabayad nila kay Kaufman? Di ba sabi, 150 million daw, sabi 120 million pesos to 150 million, di ba? Tapos yung lifestyle nila, hindi naman nagbago. So, saan nila nakuha yung pambayad nila dyan? Noon na kung in the first place nga, no, na ang sweldo ng laman ni Pulong is like 300,000 pesos lang po ata, no, kasi congressman. O si Baste, magkano ng sweldo ni Baste? Mga 180,000. Si Sara, mga 400 ata yan. Kahit nakipagsamasamahin mo yan, mga kababayan, hindi pa rin naabot sa 150 million pa rin yung sweldo, yung pwede nilang ibayad per month kay Kaufman. Di ba? Nakapagtaka lang. Sa totoo lang, dapat inibistigahan na dapat yun, di ba? So, actually, ito pala yung travel authority ni Pulong nung una. So, ito pala, no? Okay. Dito lang Australia dito. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea. May Australia naman. May Australia naman pala. Australia, United Kingdom. So, ngayon 2 na lang daw po. So ngayon, ito nakakatawa kasi dito May sinasabi kasi si Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, no? Palace to Paulo Duterte. Report 16 country travel request to your people. Meron there. Si Claire Castro kay Pulong. Sige. Pwede namang pumunta ng 17 country o 16 country Yala, mag-report ka sa taong bayan.
I-report mo saan mo yan. Sa nasasakupan mo yan. Eh, alam niyo naman si Pulong, bobo po magsalita yan. Parang si Sarah din po yan. Pero mas bobo po si Pulong. Oo. So, ano sasabihin niya ni Pulong? O gulo. Australia, Netherlands. Oh. Hindi nga marunong magsalita yan si Pulong. Pag sasalitain niyo pa. So dahil nga po dyan siguro no na dilider nga po siya ng Malacanang na sige nga mag-ano ka nga mag-report ka nga dyan sa mga constituents mo kung anong ginawa mo sa 16 country. Oh. Ngayon, ang ginawa na lang ni Pulong, 2 na lang. Oh, para na ng report. Pero by the way, no, may sinasabi dito si Trillanes eh. Tingnan niyo ah. Medyo may point siya dito eh. Tingnan niyo. Ni former Senator Antonio Trillanes kung bakit 17 bansa ang inilista ni Pulong Duterte na saklaw ng kanyang travel authority. May mga haka-haka kasi na magtatago na umano ang manyakis at alleged drug smuggler at kriminal na anak ni Digongyo. Ito kasi yan. Ang tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matiktikan ko saan. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon. Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya, matitiktikan siya doon. Alam na agad. Yes. Makikita mo yan. Ayon sa Davao Salon, hindi tama na tawagin itong world tour. Paliwanag ni Congressman Pulong, hindi lahat ng 17 bansa na nakalista sa kanyang travel clearance ay pupuntahan niya. Ang iba umano rito ay possible stopovers lamang. Actually, ang bobo. Sabi sa inyo, bobo yan eh. Sabi ko sa inyo, nakakababahan, bobo yan si Pulong eh. Di ba? Puta sinama niya sa travel authority yung yung stopover. Alam nyo, yung mga stopover na yan, understood na po yun. Kung nag-stopover ka lang, for example, nag-stopover ka lang, hindi naman counted yun eh. Oh. Ay, si Brenda Barton no, na may pamasko. Hello po, thank you po no. Maraming salamat po kay Brenda Barton. May pamasko siya sa akin. Thank you po. Di ba? O for example, no, ito kwento ko lang. O, kasi ako dati galing akong Kuwait eh, di ba? Nung galing po akong Kuwait, nag-stop over po kami sa Dubai. O. So, ibig sabihin ba nun? Di ba? Hindi ibig sabihin nun na nakapunta akong Dubai. Kasi in the first place, hindi naman ako lumabas ng airport. Di ba? Oh, thank you po talaga. Thank you po. No, thank you po. Pamasko yan. Pamasko. Hindi ko alam bakit sinasama yung alam nyo, napaka-bobo po talaga nung reasoning eh. Hindi mo naman kailangan ng travel authority kung nasa airport ka lang. Kasi hindi naman po tatatakan yung... Tama ba? O tama nga. Hindi po tatatakan yung passport ninyo kung hindi ka lalabas ng airport. Di ba? O isang beses din, pumunta rin akong papunta naman akong Kuwait. O pabalik akong Kuwait. Nag-stop over kami sa Hong Kong. O. Na-amaze nga ako noon, no? Cathay Pacific yun eh. Na-amaze nga ako noon, di ba? First time ko pumunta ng Hong Kong. Na yung, yung airport may train sa loob. Di ba? Ganun pala dito, sabi ko. O pero, hindi ibig sabihin nun, na legally, nakapunta na ako ng Hong Kong. Kasi nga po, nag-stop over lang ako doon. Kaya ang bobo niya ni Pulong na sasabihin niya na, ay, hindi stop over lang yan. Ba't mo sasama yung stop over? Palusot ng tanga yung ganyan eh. Well, by the way, no, kapag tanga-tanga talaga mga DDS, maniniwalaan na lang nila yan. Oh. So ngayon, tinan ninyo ano bang gusto kong sabihin dito, no? O tinan ninyo yung nangyari. Di ba? Noong una, 17 countries. Tapos nung nasita, sige nga, mag-report ka nga. Oh, hindi na. 2 countries na lang. So ayaw niya mag-report. So, ibig sabihin nun, kaya niya binawasan yung kanyang pupuntahan from 17, naging 2 na lang kasi ayaw niya mag-report. So bakit ayaw niya mag-report? Kasi ibig sabihin nun, di ba? Anong re-report mo kung wala ka namang ginawa? Anong re-report mo kung illegal yung gagawin mo? Kasi pag report ka ng ganyan, kailangan ng ebidensya dyan.
Oh. Tama din, Mariano, di ba? Di ba, ma'am? Ganun yun eh. Hindi mo naman kailangan isama yung mga stopover mo. Kasi nga po, hindi ka naman lalabas ng airport. Bobo talaga ng po. Sabi ko sa inyo, bobo yan eh. Alam niyo sa pinakamagkakapatid, diyan na ako pinakainis eh, kay Pulong. Oo, sa totoo lang. Kay Sarah, yung kabobohan ni Sarah, nakakatawa eh. Nakakatawa siya minsan eh. Diba? Pero madalas nakakainis eh. Kay Pulong talaga, yung kabobohan talaga ni Pulong, puta bobo talaga eh. Bobo naman ito. Oh. Oh. Kaya mahirap yung ganun, di ba? Kasi naisip na, tama nga Del Toto, no? Mahirapan si Pulong nun eh. For example, sabi ng Malacanang sige nga, yung pupuntahan mo na yan, pag uwi mo, report mo hindi sa amin, sa constituents mo. Report mo kung anong ginawa mo doon. Eh, siguro naisip ni Pulong, ay puta, hirapan ako hirapan ako sagutin to, ganun, no? Kaya dalaw na lang. Dalaw na lang, di ba? Mahirapan siya i-justify kasi in the first place, kapag nagawa siya ng kwento dyan, paano pag hiningan siya ng ebidensya? Nga, ebidensya nga ng ginawa mo? Oh. So, wala. Bobo. Bobo, no? Bobo yan. Pulong, bobo yan eh. So, malapit na silang malunod sa damoy ng pera na actually, mga kababayan, no? Nakakalungkot to, no? Na tinan ninyo. Ito tayo pong kasi dati rin po akong OFW eh. Ang sinasabi po sa atin ng mga ng lipunan, ang OFW daw po ang bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani daw. Oh. Because of the remittances. Wala namang ibang dahilan doon kundi remittances eh. 'Di ba? So, syempre tayo po nagpapasok po ng dollar sa Pilipinas. 'Di ba? Yun nga lang, ang mga Duterte naman po, naglalabas ng dollar po. Mga Duterte naman po naglalabas ng dollar palabas ng Pilipinas. 'Di ba? Ano yung binabayad nila kay Kaufman? Dollars yun eh. 'Di ba dollars yun? Hindi naman gagastusin ni Kaufman yung dollars niyan sa Pilipinas. Gagastusin niya po yan dun po sa The Hague. Sa Netherlands niya po gagastusin yan. So, tingnan niyo na kayo mga bobong mga OFW, mga tanga din kayo eh. Hindi niyo gets yan eh. 'Di ba? Yung pinapadala niyo yung pera sa Pilipinas, malaking tulong sa ekonomiya yan. Kasi GDP yan eh. Magiging GDP po yan, dollars po yan. Ngayon naman, syempre ang mga Duterte kailangan nila ng dollars. Ang bayad kay Kaufman. So mamimili sila ng dollars dito sa Pilipinas, babayad nila kay Kaufman. Ewan ko lang kung tinatanggap yung peso sa Netherlands, pero syempre, alam naman po natin, na dollars yan. Dollars yung usapan dyan eh. Oh. Isipin nyo yung mga OFW. Di ba? Di ba mga OFW ng mga DDS? Nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas para sa ekonomiya. Tapos ilalabas lang ng mga Duterte para kay Kaufman. Di ba? Parang ang tanga-tanga-tanga ninyo kung hindi nyo pa rin gets yun. Ang tanga-tanga-tanga-tanga ninyo. Oh. So yun mga babayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa ano ba yung topic ko? Kalimutan ko. Dito kasi ano ba lang yung topic na yan? Dito kay Paulo Duterte pala tayo. Kay Paulo Duterte. Yan sa kanyang travel authority po na yan na from 17 ngayon po dadalaw na lang po. Diba? So kayo po ba, sa tingin nyo, ano bang dahilan kung ba't niya ginawa yan? So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? At syempre, yan sa same replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na po ng video po na to.